Chapter 1401. Kinaladkad ang katawan. Ang daming bisita ngayon. Natatakot ako na baka makakita ng malas ang mga bisita. Sagot ng bodyguard. Hindi nakaimik si Lorenzo. Hindi nagtagal, dumating na ang ambulansya at isinugod si Kyrie sa ambulansya. Pumunta si Lorenzo sa ospital, dala ang kotse, habang si Elliot ay nanatili para makita ang mga bisita at samahan si Rebecca. Natapos ang isang party na magiging maganda dahil sa pag-atake kay Kyrie. Matapos paalisin ni Elliot ang mga bisita, binalak niyang pauwiin si Rebecca. Magiging maayos din ang tatay ko, di ba? Balita ko may pumasok na babaeng naka-disguise na waiter. Kumunot ang noo ni Rebecca, nag-aalala. Hindi dapat nasa panganib ang iyong ama, hindi Aikit. Sa puso ang punyal, binuksan ni Elliot ang pinto ng kotse. At pinapasok siya sa kotse. Elliot, gusto kong pumunta sa ospital para samahan ang aking ama. Hindi mapalagay si Rebecca. Biglaan ang nangyari. Ang kanyang ama ay na-hospital kamakailan para sa isang pakikipagbuno at ang kanyang kalusugan ay hindi maganda. Ngayon siya ay pinaslang. Natatakot siya na baka hindi mabuhay ang kanyang ama at biglang mamatay. Sabi ni Elliot, pupunta ka sa ospital ngayon at wala kang magagawa. Umuwi ka muna at pagkatapos ay pumunta ka doon kapag nagising ang iyong ama. Sige. Pagkasakay ni Rebecca sa kotse, nakita niya ang ilang tao na nakatayo sa harap ng hotel sa bintana ng kotse, kaya sinabi niya kay Elliot, hinihintay ka ba nila? Babalik na lang ako mag-isa, you can stay with them. Pagkaalis ni Rebecca, kumakbang si Elliot papunta sa pinto ng hotel. Ikalawang kapatid, pang-apat na kapatid, bumalik ka. Ngunit nagtaka ang pangalawang kapatid, bakit mo iniligtas ang babaeng iyon? Hindi ko talaga kayo maintindihan ni Nick, nakakalason kayong dalawa. Hindi pinatay ni Elliot ang kasintahan ni Xander. Itinago niya ang babae sa kotse ni Nick at binalak na ihatid siya ni Nick saglit. Kapag patay na si Kyrie, paalisin mo siya dito. Nagkibit-balikat si Nick, nangako si Avery na gagamutin ako nang walang bayad kapag may sakit ako. Nangako sa akin si Elliot na kung mahihirapan ako sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para tulungan siya. Tutulungan ko silang dalawa ng kaunti ngayon at gagantimpalaan nila ako ng higit pa. Oo, sa tingin ko nagawa ko ito. Ang kinikita mo ay pera at ang kinikita ko ay ang pabor nilang dalawa sa akin. Napangisi ang pangalawa at pang-apat. Sabi ni Elliot kay Nick, ibalik mo muna siya at kumanap ka ng doktor na magpapakita sa kanya. Pupunta ako sa ospital para makita si Kyrie. Sige. Actually, I promise to help you, higit sa lahat. Nabigla ako sa tapang ng babaeng ito. Naglakas loob siyang patayin si Kyrie ng mag-isa. Sobrang galing. Kung namatay si Kyrie ngayong gabi, nakakatuwa. Napabuntong hininga si Nick. Elliot, hindi ako napunta sa tamang posisyon. Tumawa si Nick at sinabing, paano nakakalungkot. Marinig ang tono mo. Hindi man mamatay si Kyrie. Ngayong gabi, masisira ang kanyang sigla. Pumunta sa ospital at tingnan kung mayroong anumang paggalaw. Sabihin sa amin anumang oras. Tumango si Elliot, pinaalis sila isa-isa at saka nagtungo sa ospital. Bridgedale. Matapos makalabas si Avery sa ospital, pumunta muna siya sa bahay ni Professor James Huff para bisitahin si Shay. Medyo tumaba si Shay mula noong operasyon, ngunit mas payat pa rin siya sa pangkalahatan. Maaari siyang bumangon sa kama at lumipat sa paligid. Ngunit siya ay mapapagod ng husto pagkatapos ng ilang sandali at kailangang huminto at magpahinga.
Shay, ang ganda talaga ng recovery mo. Kapag nakita ka ni Mrs. Scarlett siguradong matutuwa siya. Bahagyang kumislap ng mga bituin ang mga mata ni Shay. Na umaasa sobrang miss ko na si Mrs. Scarlett. Gusto ko siyang tawagan pero gusto ko siyang puntahan ng diretso pagkatapos bumalik sa Ariadne at bigyan siya ng sorpresa. Well, babalik tayo sa Ariadne bukas. Naimpake ko na ang aking mga bagahe ipinakita ni Shay kay Avery ang mga bagahe na inimpake niya. Avery, kapatid ko, Elliot, kailan siya babalik? Gusto ko rin malaman kung kailan siya babalik. May ideya si Avery sa kanyang isipan, gusto mo ba siyang makita? Kinagat ni Shay ang mga labi at mariing tumango. Tapos video call tayo para sa kanya. Tingnan natin kung sasagot siya. Kinuha ni Avery ang kanyang mobile phone. Kinanap ang numero ni Elliot at nag-dial ng video call. Chapter 1402. Hospital Emergency Room. Nakita ni Elliot ang video call mula kay Avery at agad na pumakbang patungo sa elevator. Nang makitang hindi sumusunod si Lorenzo, kinuha ni Elliot ang video call. Agad na lumabas ang mukha ni Shay sa screen. Kuya, hindi napigil ang mapasigaw ni Shay nang makita si Elliot. Nakinig si Elliot sa kanyang pamilyar na boses, tumingin sa kanyang manipis na mukha at walang katapusan na pag-iisip. Kuya, ako si Shay. Nakalimutan mo na ba ako? Bakit hindi ka nagsasalita? I miss you so much, kahit hindi mo ako kapatid, you will always be my brother. Sinabi ni Shay kung ano ang nasa kanyang puso, sabik na naghihintay sa kanyang tugon. Ngunit ang ilang segundong paghihintay ay tila isang siglo. Para kay Shay, paano kita makakalimutan? Gumulong ang Adams apple ni Elliot at paus niyang sinabi, Shay, pamayat ka na. Biglang pamatak ang dalawang linya ng maiinit na luha ni Shay sa hinaing, kuya, kailan ka babalik? Miss na kita. Miss na kita. Bumalik ka muna sa Ariadne kasama si Avery. Si Mrs. Scarlett na ang bahala sa iyo. Hindi makapagbigay sa kanya ng tumpak na sagot si Elliot, may gagawin pa ako. Dito, babalik ako kapag naayos na. Hihintayin kitang bumalik. Masunureng sabi ni Shay. Well, nandyan ba si Avery? Tanong ni Elliot. Oo, inabot ni Shay ang telepono kay Avery, hinahanap ka ni kuya. Kinuha ni Avery ang telepono at tiningnan ang pamilyar na mukha nito sa screen, hindi mapigilan ang tibok ng puso niya. Pero isang linggo na silang hindi nagkikita at parang ang tagal na ng hiwalayan. Elliot, nasa ospital ka. Nakita ni Avery ang isang nurse na nagtutulak ng cart sa likod niya. Well, si Kyrie ay pinaslang at ngayon ay nagal iligtas, mahinang sabi ni Elliot. Pagpatay. Sino ang pumatay sa kanya? Mas mabilis na nagsalita si Avery. How is he injured? Mamamatay ba siya? Hindi dapat mamatay. Girlfriend ni Xander ang pumatay sa kanya. Very touching ang love between her and Xander, pero ang ugali niya ay katumbas ng pagpapakamatay. Kung hindi ko pinigilan si Lorenzo, patay na siya ngayon. Alam ni Avery na sinabi niya ito para bigyan siya ng babala. Kamusta na siya ngayon? Makakasiguro ka ba sa kanyang kaligtasan? Kinakabahang tanong ni Avery. Sabi ni Elliot kasama niya si Nick. Avery, mayroon tayong pagkakataon sa hinaharap. Kailangan nating pasalamatan si Nick. Well, kailan ka babalik kay Ariadne? Nang tanungin ito ni Elliot ay itinaas niya ang kanyang mga mata at sinulyapan si Lorenzo. Nakatayo si Lorenzo sa malayo sa pintuan ng emergency room, nakatingin sa kanya ang madilim niyang mga mata.
Babalik tayo sa Ariadel bukas. Elliot, pwede ka bang bumalik kay Ariadel bago ang unang kaarawan ni Robert? Sabik na sabik ang tono ni Avery. Susubukan ko ang aking makakaya. Pagkatapos magsalita ni Elliot, ibinaba niya ang video call at kumakbang patungo kay Lorenzo. Nang makita siyang paparating, galit na sinabi ni Lorenzo. Tumatawag si Avery. Elliot, oo. Lorenzo, hindi mo ba kayang pretuhin ng mabuti si Rebecca? Kung talagang mahal ko si Rebecca, sa tingin mo kaya ko araw-araw mo ba siyang nilalapitan? Malamig na. Tinignan siya ni Elliot. Alam mo ba kung bakit hindi ka pinili ni Kyrie? Dahil bobo ka. Basta may matutunan ka lang, hindi mo ako ituturing na kaaway buong araw. Naitim ang mukha ni Lorenzo sa kanyang pagsaway at sumigaw sa magaspang na boses, hindi mo pa nakuha ang pamilya Jobin. Elliot, nakuha ko ang Rebecca mo. Ilang oras na lang bago ko makuha ang pamilyang Jobin, sinundot si Lorenzo sa gitna ng sakit, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang isang nurse. Tinawakan siya ni Lorenzo at tinanong, kamusta ang adoptive father ko? Ginoo, napakaraming dugo ang nawala kay Jobin at ngayon ay kailangan niya ng pagsasalin ng dugo. Sabik na sabi ng nurse at humakbang paalis. Chapter 1403. Muling isinara ang pinto sa emergency room at nagkatinginan sina Lorenzo at Elliot. Lorenzo, inaasahan mo bang mamatay ang aking ama? Elliot, inaasahan mo bang sasabihin ko sa iyo kung ano ang nasa puso mo? Lorenzo, haha. Ang pakikipag-usap sa iyo ay paglalaro lamang ng chin sa isang baka. Habang ako ay nabubuhay, hinding-hindi ko hahayaang saktan mo ang aking katwiran. Elliot, kung magpasya akong gawin ito, hindi mo ito mapipigilan. Lorenzo, may problema ka talaga. Elliot, mas malaki ang problema mo. Araw-araw mo naman sigurong inaabangan ang kamatayan ko, di ba? Sa ganoong paraan makukuha mo si Rebecca. Sayang lang at na-in-love na siya sa akin ngayon at nawala siya sa'yo. Lorenzo, Elliot, huwag kang masyadong kampante. Balang araw matatalo ka dahil minamaliit mo ang kalaban. Elliot, maghihintay ako at tingnan. Ariadel. Cabecera Airport. Lumabas ng gate sina Avery at Wesley kasama sina Shay at Adrian, at nakita nila si Mike na nagsusundo ng eroplano. Avery, sa wakas nakabalik ka na. Binigyan siya ni Mike ng mahigpit na yakap. Kung hindi ka babalik, hindi ko na talaga kakayanin. Pagkatapos magsalita ay binitawan siya nito at tumingin kay Shay at Adrian. Magkamukha kayong magkapatid. Inabot ni Mike at pinisilang mukha ni Shay. Shay, hindi ka na makikigulo. Kay sarap mabuhay. Kapag namatay ka, wala kang makikita. Hindi mo pa nakikita si Robert, hindi mo alam kung gaano ka-cute si Robert. Hindi lang cute, medyo makulit din. Naging maliikot na ba siya? Sa impresyon ni Avery, ang kanyang anak ay isang cute na batang lalaki. Wala talagang kinalaman sa makulit. Walang magawa si Mike, may kakayahan na siyang sirain ngayon. Kung hindi natin siya titignan saglit, sinisimula na niyang sirain ang bahay. Hindi man lang siya makontrol ni Mrs. Cooper. Masyado siyang ini-spoil ni Mrs. Cooper. Avery, wala ka rin ba sa bahay? Kapag ang kumpanya ay nakatagpo ng ganitong krisis, bakit ako nasa mood na kumuha ng mga bata? Napakamot ng ulo si Mike at inihatid sila palabas ng airport. By the way, tinanong ako ni Ben Schaffer kung gusto kong mag-invest at sabi ko pag-uusapan ko yan. Pagbalik mo,
Ang perang binigay mo sa akin ay magtatagal. Sabi ni Avery, well, hindi ko gusto ang pera ng Sterling Group sa ngayon. Kung hindi malulutas ang problema, mas gugustuhin kong malugi kaysa magbuhos ng pera. Dito nang walang katapusan. Hindi ito makatuwiran. Sa tingin ko din. Hoy, huwag na nating pag-usapan yan. Umuwi ka muna. Itinuro ni Mike ang dalawang sasakyan. Sa gate ng airport atin ang dalawa. Tumayo si Wesley sa labas at hindi sumakay sa kotse. Bumalik ka at sasakay ako ng taxi pauwi. Tiningnan siya ni Avery at sinabing, Kuya Wesley, halika, na, iuuwi ka muna namin. Sa tingin mo ba kaya kitang sumakay ng taxi pabalik mag-isa? Sinabi ni Shay, Wesley, gusto kong makita ang iyong mga magulang, gusto kong humingi ng paumanhin sa kanila. Matapos marinig ang sinabi ni Shay ay lalong namula ang mukha ni Wesley. Shay, hintayin mo ako at ang mga magulang ko. Pagkatapos makipagkita at makuha ang kanilang kapatawaran, dadalhin kita upang makita silang. Muli kinagat ni Shay ang kanyang mga labi at nag-alinlangan. Nang makita ang kahihiyan ni Wesley, agad na sinabi ni Avery, Kuya Wesley, mag-isa kang mag-taxi pabalik. Aminin mo ang pagkakamali mo sa iyong mga magulang. At patatawarin ka nila. Matapos ang ilang oras na pagliligtas, inilipat si Kyrie sa Intensive Care Unit. Pag-uwi ni Elliot 2 AM na pumasok siya sa silid na walang laman ang mga hakbang. At humiga sa kanyang damit. Sa pagkakataong ito, napakalalim na ng kanyang tulog. Ang buong tao ay tila kangkag at muling pinagsama-sama, nang imulat niya ang kanyang mga mata at magising. Maliwanag ang langit, ang kanyang mga mata ay blanko. Nakabukas ng hindi nakatutok, ngunit ang mga frame ng mga larawan ay mabilis na kumislap sa kanyang isipan. Chapter 1404. Bumangon siya at bumaba. Nakita siya ni Yaya at agad siyang nagdala ng almusal sa mesa. Nasaan si Rebecca? Tanong ni Elliot. Nagpunta si Rebecca sa ospital. Nag-aalala siya kay Mr. Jobin, kaya maaga siyang lumabas. Sabi ni Yaya. Inilabas ni Elliot ang kanyang cellphone at tinawagan si Rebecca. Mabilis na sinagot ni Rebecca ang telepono. Elliot, gising ka na ba? Nasa ospital ako ngayon. Tulog pa ang tatay ko. Makakapagpahinga ka muna sa bahay. Elliot, bueno, kapag nagising siya, sasabihin mo kaagad. Sa akin, Rebecca, okay. Lumabas si Elliot pagkatapos kumain ng almusal. Hindi siya pumunta sa ospital, ngunit dumating sa bahay ni Nick. Akala ni Nick ay nandito siya para makita ang girlfriend ni Xander, kaya sabi niya hindi patay ang tao pero medyo malubha ang injury. Sinabi ng doktor na hindi siya makabangon sa kama kahit kalahating buwan. Nasa second floor yung tao kung gusto mo siyang makita. Umakyat ka at tingnan mo, umiling si Elliot. Nick, naaalala ko ang lahat. Natigilan sandali si Nick, naaalala mo ba ang lahat? Nang magsasalita na sana si Elliot, kinampes ni Nick ang kanyang hita. Naaalala mo si Avery? Elliot, oo. Naalala ko kung paano tayo nagkakilala at kung paano tayo nagkaibigan. Naalala ko rin kung bakit tayo nag-away at kung bakit ako napunta rito. Kung gayon, ano ang pakiramdam mo ngayon? Curious na tumingin sa kanya si Nick. Ito ay pakiramdam na walang katotohanan. Hindi lamang walang katotohanan kundi pati na rin ang panghihinayang. Hahaha, nagsisisi ka bang pumunta dito? Binuhusan siya ni Nick ng isang tasa ng tsaa. Elliot, bata ka pa. Kapag umabot ka sa edad ko, makikita mo iyon kahit na ano, tama man o mali.
Bantayan mo, lilipas din ang lahat. Kahit na hindi ka na bumalik sa Ariadne sa hinaharap. Manirahan ka na lang dito sa natitirang bahagi ng iyong buhay at mabilis na lilipas ang mga araw. Kailangan kong bumalik. Kinuha ni Elliot ang tasa ng tsaa at humigop, hindi ako mabubuhay dito. Magpakailanman. Sabi ni Nick, iyan ay dahil may pagkakataon kang bumalik. Sinabi mo ba kay Avery? Umiling si Elliot parang lasing at gumagawa ng katangahan. Paggising ko naaalala ko pa yung mga katangahan ko. Nick, masasabi mong lasing ka at wala kang maalala. Elliot, masasabi ko iyan. Pero ayokong maging tama. Siya ay nagsinungaling. Sasabihin ko sa kanya pagbalik ko sa Ariadne. Nick, well, galit ka pa rin ba kay Avery? Elliot, sinusubukan niyang iligtas si Shay. Nick, kahit nahihirapan si Avery pero sa palagay ko, hindi pa rin maganda ang ginawa niya noon. Kung ako sa iyo, hindi ko hahayaang magdusa ang aking sarili sa ganitong uri ng kawalang silbi, inulo siya ni Nick at nagpatuloy, huwag mong sisihin ang sarili mo. Mabuting hayaang magdusa ng kaunti si Avery. Titingnan ko kung maglalakas loob siyang payagan siya sa hinaharap. Nagkamali ka, Ariadne. Star River Villa. Pag-uwi ni Avery, agad niyang niyakap si Robert at tinalikan ito ng paulit-ulit. Nanay, iyakapin mo ako. Nasa tabi niya si Layla. Nagseselos. Ibinaba ni Avery ang anak at binuhat si Layla. Lumaki na si Layla at hindi na siya mahawakan ni Avery. Layla, hindi ka naiiwan ni Mama. Tinalikan ni Avery si Layla sa pisngi. Chapter 1405. Sige, kung kaya mo patatawarin kita. Iniunat ni Layla ang kanyang kamay at hinayla ang hook sa kanya. Sa kabilang banda naman ay niyakap ng mahigpit ni Mrs. Scarlett si Shay. Shay, alam mo ba kung gaano ako kalungkot kapag namatay ka? Alam mo ba kung gaano kalungkot ang iyong kapatid? Buhay ka pa, bakit hindi mo sinabi sa amin? Nang mas maaga, binitawan siya ni Mrs. Scarlett at tinignan siyang mabuti, napayat ka at nagdusa ng husto. Tama ba? Paliwanag ni Shay, nagkasakit ako. Muntik na akong mamatay. Iniligtas ako ni Kuya Adrian. Bawal kang manggulo in the future. Hindi maganda. Paano ka nakakakuha ng maraming dugo? Hindi mo inaalagaan ang iyong katawan ng ganito. Alam mo bang, hindi komportable ang kapatid mo. Ibinaba ni Shay ang kanyang ulo, hinawakan ang kamay ni Mrs. Scarlett at umiling, alam kong mali ako. Pagbalik ng kapatid ko, hihingi ako ng tawad sa kanya. Muli siyang niyakap ni Mrs. Scarlett ng mahigpit. Shay, buti na lang at okay ka lang. Well, Mrs. Scarlett, tingnan mo ang kapatid ko. Inunat ni Shay ang kamay at hinayla si Adrian sa gilid niya. His name is Adrian, he's my brother. Napakabait niya sa akin. Sabi ni Mrs. Scarlett, nakita ko na siya. Ibinalik siya ni Avery kanina, oo ako ang nag-aalaga sa kanya. Siya ay katulad mo, napakabait. Adrian, salamat sa pagligtas kay Shay. Makakasama mo si Shay sa hinaharap at aalagaan kita. Kinayla ni Shay si Mrs. Scarlett, tumabi at nag-usap mag-isa. Mrs. Scarlett, ako. Gusto ko si Wesley. Gusto kong makasama si Wesley sa hinaharap. Natigilan sandali si Mrs. Scarlett, gusto mong pakasalan si Wesley. Nahihiyang tumango si Shay. Mrs. Scarlett, pero ang kapatid mo, Elliot, sasabihin ko sa kanya pagbalik niya. Kung hindi siya pumayag, magmakaawa ako sa kanya. Matigas na sabi ni Shay.
Sigurado akong malambot ang puso niya. Si Mrs. Scarlett ay parehong galit at nakakatawa, alam ba? Ni Wesley ang iniisip mo. Kung ayaw sa'yo ni Wesley, hindi ka ba nahihiya? Kung ayaw sa akin ni Wesley, magiging kaibigan ko siya. Si Shay ay may isang hanay ng mga ideya. Walang magawang sabi ni Mrs. Scarlett, I think you like him and pamper you with everything. Kung hindi niya kinuha ang dugo mo, hindi ka sana magkasakit. Shay, Mrs. Scarlett, wag mo siyang sisihin. Pagmamakaawa ko sa kanya. Napakabait niya, kaya gusto ko siya. Kumunot ang noo ni Mrs. Scarlett, I want to meet him. Another day. Hindi niya magagawa iyon. Kung hindi, ako magiging komportable na ibigay ka sa kanya. Ngumiti si Shay kay Mrs. Scarlett, huwag kang magalit. Gutom na ako, gusto kong kainin ang pagkain mo. Maghugas ka na ng kamay. Inakay siya ni Mrs. Scarlett sa banyo. Pagkatapos kumain, hinitid ni Mrs. Scarlett sina Shay at Adrian pabalik sa villa ni Elliot. Pumasok sila sa pintuan sa harap na paa at sina Henry at Cole ay nasa likurang paa. Kakaibang sabi ni Henry, Mrs. Sina Scarlett, Shay at Adrian ay kamag-anak ko. Wala ka namang dahilan para pigilan akong pumasok, di ba? Kung pipilitin mong kuminto, maaari lang akong tumawag ng pulis. Nang bumalik silang dalawa, ipinagtapat ni Avery na hindi sila dapat makita ni na Henry at Cole. Kung tatawag ka ng pulis, maaari din akong tumawag ng pulis. Inarap siya ni Mrs. Scarlett, kadugo mo lang. Hindi ibig sabihin na mga laruan mo sila, hindi mo ba naisip na ikaw ang Panginoon ng pamilyang Foster? Mayabang na umungol si Cole. Sa oras na ito, naglakad si Shay mula sa sala na inalalayan ni Adrian. Shay, ako ang panganay mong kapatid. Nakita ni Henry si Shay at agad na ibinuka ang kanyang bibig. Malamig ang tingin ni Shay sa kanila, bagaman may kadugo ako sa inyo, hindi ko kayo kinikilalang kuya. Hindi ka rin kilala ni Adrian. Walang batas na nagsasaad na dapat kilalanin ninyo ang isa't isa kung magkadugo kayo, mapait na sabi ni Henry. Shay, tinuruan ka ba ni Avery nasabihin iyon? Sinadya niyang i-provoke ang relasyon ng magkapatid natin, hindi ka mahuhulog sa bitag niya. Henry, alam ko ang gusto mo. Ang Sterling Group ay kay Elliot, hindi mo ito maaalis. Hindi ako tanga, at hindi ako item. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis at sabihin na mababa ang IQ ko, wala akong kakayahan sa pag-aalaga sa sarili, at gusto mong kontrolin kami ni Adrian. Pagkatapos ay maaari nating subukan ito at ihambing ito sa isa't isa. Kung sino ang IQ ay mataas at kung sino ang IQ ay mababa. Abangan bukas sa susunod ng kabanata.